Tanong Ngayon. Dahil pag-uusapan nga po natin ngayon ang tungkol sa naging resulta ng SWS survey noong nakaraang linggo kaugnay po sa 50% ng mga Pilipino ang nagsabi na mas nahihirapan daw sila ngayon kumpara po sa nagdaang 12 months. Alamin po natin ano ang ugat at solusyon nito, kaya po ang ating tanong ngayon sa inyo, sa ating mga tagapakinig, ano po ang mga paraan ng pagtitipid ang ginagawa nyo ngayon para po kayo ay makapag-ipon ng pera? Oo, yung tanong kasi, may naiipon pa ba? Kasi nga sa hirap ng buhay, yun din po yung isang tanong. Minsan gusto natin na talagang mag-ipon pero short gayon. Pakilayas at apriko dahil hanggat kita chinebes man survive kada dia. Pero later on, hopefully, meron tayong makuha ng mga tips. Paano ba? At ano ba ang dapat gawin ng gobyerno? I-text nyo po sa amin ang inyong sagot, 0916-296-6625. O kaya po ay mag-comment sa ating FB page, ang 1116 DXAS, your community radio. Pag-usapan natin. Kalahati nga po ng mga Pilipinong adult ang nagsabing lumala ang kanilang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan. Batay po ito sa resulta ng survey ng Social Weather Stations o SWS na inilabas kamakailan. Ayon po sa nasabing survey na isinagawa noong March 24 hanggang March 31, 50% po ng mga respondent ang nagsabing mas masama ang kanilang kalagayan ngayon kumpara noon. Samantala, 26% ang nagsabing walang pagbabago sa kanilang pamumuhay, habang 23% naman ang nagsabing gumanda ito. Dahil dito, bumagsak po ang tinatawag na net gainers o pagkakaiba ng mga nagsabing gumanda at lumala ang buhay sa negative 26. Na pinakamababa sa loob ng 4 na taon. Mas madalas ito ikumpara sa negative 7 noong November 2025 at mas mababa rin sa positive 12 noong June 2025 na itinuturing na very high noon. Ayon po sa SWS, pinakamataas ang bilang ng mga nagsabing lumala ang buhay dito po sa Mindanao at Metro Manila na parehong nakapagtala ng negative 31 habang may pagbaba rin sa iba pang rehiyon. Isinagawa po ang survey sa 1,500 adult respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews at positive-negative 3% margin of error. Dito naman po sa syudad ng Zamboanga, tayo rin po ay nag-interview. Yaman interview también kita random people, mayroon estudyante, mayroon housewife, mayroon po may trabaho din, at pakinggan po natin ano rin ang kanilang nararamdaman. Sila ba din ay nakakaramdam ng paghihirap sa ngayon compare po sa nagdaang taon? Narito po ang ating interview sa kanila. Mas mahirap ang pamumuhay ngayon dahil nagsitaasan ang mga presyo ng bilihin sa pamilihan, lalong-lalo na po ang presyo ng gasolina at krudo. At sa tulad po namin na construction worker ang breadwinner, mahirap pagkasyahin ang pera para sa buong linggo na may 5 miyembro sa pamilya. Kung ikumpara nako ang pamumuhay namo karon ug last year, murag pareho lang kasi nagtaas man konti ang sahod pero ang bilihin pod sobrang taas. Kung ikumpara ang kaniadtong tuiga o karon, daw mas lisod jud kami karon kay tungod sa pagtaas sa mga palitunon. Parehas namo duwa sa kumbana nga naalang sa minimum ang sweldo, mitaas man gani pero gamay lang. Dito lang padulong sa benepisyo. Mitaas ang sweldo, mitaas po ang mga benepisyong ginabayaran. Daw useless lang gihapon. Pero salamat sa Ginoo kay nakasurvive lang gihapon kami o gipalig-on lang gihapon ang amo ang pamuyo kay tungod wala mi gipasagdaan sa Ginoo, gina-provide lang gihapon niya amo ang panginahanglan.
Yung ikukumpara po sa kung anong maganda ba yung last year ko or yung nataon na ito. Yung sagot ko po, mas maganda yung last year. Kasi hindi ko nararamdaman yung hirap. Meron, pero hindi masyado. Maganda din kasi hindi pa masyado mahal. Ngayon, dahil sa crisis na na-experience natin, yung gera nga, naramdaman ko yung yung medyo mahirap sa taong na ito. Kasi tumaas ba naman yung oil, yung gas, 'di ba? Tapos dahil sa tumaas din yung mga bilihin. Then hindi sapat yung yung sahod, pero maa-adjust. Yun lang naman ang ginagawa natin. A-adjust tayo sa sitwasyon. Parang meron tayong binabawasan sa mga bilihin. Kung ikukumpara sa nakaraang taon, ang pamumuhay ko ngayon, yung life status ko, ang masasabi ko ay pareho lang. Pareho pa lang siya. Kasi nung estudyante pa ako, hirap na ako financially. Lalo na, syempre, walang full support galing sa pamilya at marami ring bayarin. Kakagraduate ko lang kasi last year. So, ngayon na nagtatrabaho na ako, kahit ngayon, kulang pa rin ang kinikita. Pero kahit ganun, nakakaraos naman ako sa pang-araw-araw na buhay ko at syempre mas magpupursige pa ako para mas gumanda yung buhay ko. Para sa kuats, nindot ang karong tuiga kay besides sa nako'y trabaho. Naitrabaho, naka-sideline po ko usahay. Tapos unsa na kung gusto, makuha na nako siya kay na naman ko'y work, dili parehas last year na. Marag, kulang-kulang jud kaya mo nang ingon ko nga mas ninyo tangang ako ang kuan karong tuiga kaysa last year. Ayan, at napakinggan po natin ang ating interview no sa mga kababayan natin dito sa siyudad ng Zamboanga, kung saan po sa 6 sa na-interview natin, 3 po dito ang nagsabi na mas hirap sila ngayon. 2 yung pareho, pero kung isipin po natin yung pareho, pareho silang mahirap last year at ngayon. At isa naman ang nagsabi mas okay dahil nakapaghanap na siya ng trabaho ngayon. At para malaman no ano pa ang mga dahilan dito at ano nga ba dapat ang maging solusyon ng ating gobyerno, narito po no, we are glad na makakasama po natin ang isang faculty member ng Department of Social Sciences, School of Liberal Arts ng Ateneo de Zamboanga University, si Ma'am Cindy Ann Quail. Ma'am, good morning po sa inyo. Welcome dito po sa ating programa. Buenos dias. Buenos dias también a todos. Contigo, pati dito yung mga listeners. Yes, at maraming salamat po ma'am ha dahil po sa pag-uunlak sa amin na kayo po ay ma-interview ma'am. Denante pwede kita uwi no na Metro Manila, aki na Mindanao, maskin aki na syudad de Zamboanga, pwede gad kita abla kay mas manada taabla tasinti kay mas mahirap talaga ang buhay nila compare po last year. Ko sa bael magarason de este ma'am. Sige. Aklara lang kita survey, no? Este survey as el social weather station, regular sa sila taas. So, hindi lang si Aura. So, habla to inante, no? Comparando the same survey conducted in previous months or years. So, taas kasi sila regular. So, pero yan, este Aura sa sila del March 24 to 31, no? Mm-hmm. So, bale, akal ba, kaprinsipya pa lang anyo 2026, mucho at ya sucede, beyond our control, todo kaya pwede uwi, kaya chenegera, na Iran kontra el United States. Okay. Kaya kawera Okay. the last quarter. Unrato to Ma'am Quail ha. Excuse po Ma'am Quail. Medyo po nawala po yung audio nyo Ma'am Quail. Opo, ayusin lang po natin po yung yung audio natin. Ayan, sige po. Hello po Ma'am. Good morning po ulit. Okay, klaro yayo? Medyo Ma'am, hindi syempre no, LD2U bosses. Ayan, ayusin lang po natin no.
Ganyan po. Okay. Ayun. Kailangan po ilapit ang Okay, speaker. klaro ya? Yes po. Sige po, yung sinasabi niyo po, Okay. kumpara the last si. year. Mhm. Sí. So, del 2025, bueno pa di aton la vida, especialmente que last quarter, October, November, December, ese mga habla kita si cuando el negocio ben bueno kay el mga gente takaba man bakasyon, ya recibía di ilang mga bonus, 13-month pay, lo demás 14-month pay pagani. So, muchos en el gente, akabagat sa gasta, Mhm. na el mga imbiada de mga habla kita del ninong-ninang tala abroad, na amo kasi oral tiempo bonito ka gasta, na ligar sa January, yakabayal sen, Mhm. na el mga gente sabi man to kere New Year's resolution, mantipid daw sila, kere daw sila man save, na siya nagat sa epekto na negosyo. Mhm. So, el negosyo tamin, hindi se para basta ase sila nuevo stock, kay tiene pa sila na bodega, mga habla kita no ay akababente. So, hindi ase sila dayon ase mga nuevo produkto at kabakadira stock. Hindi tamin sila dayon basta saka nuevo empleyado. Kay miranay sila corrida del año. Mhm. So, el entrada del año doon hindi bagat ben bueno como del 2025. Mhm. So, aral, tas intelligente, March, end of March es el survey na embes ta queda bonito na mas queda tormento. Mhm. Kay por causa gani, unprecedented gat ese oil price increase. Cuando batea sucede ka naton 20 pesos ya subi el Mhm. presyo del gasolina in 1 week. Mhm. Doon may akorda chene si Ancina no. Naara ya sucede que to every week na subi el gasolina. So mucho kat gente bien apektado con ese suceso. So kaya this year ma'am, cuando ya sucede también crisis ala na Middle East, el cosa pagadya aumenta ka naton para masupri el unoy otro por causa noy también kita gali pwede man save kay el di atong gastos del December, no? Kay por causa chene Si. celebration. Na mata el gente alegre kayo at man blow out ang sina kayo. Mhm. Embes kita rikuhi kunel di aton mga bonus na esemat ora manada party, el mga anak na eskwela, Christmas party, kita tamen, chene tamen. Akal ba? Left and right el gasto, ya kaya sa costumbre del mga Pilipino. Basta celebra el New Year, mga reunion na asina katse. Mhm. Pero ma'am, maskin el mga middle class, tabla sila, maskin abla chene sila kaya na di ila vida. Pero takre ba kita ma'am no kay por causa también na epekto del inflation, el presyo del mga produkto mas inchenes no yung kakulangan po minsan sa trabaho nagkaroon din po ng ng epekto dito. Oh, sí. Namo gayot, ese gani el tabla tu el inflation, ese gayot el cosa ya hace pesado kung nagbida del gente. So, ese inflation amo yaman se el ya subi el presyo del mga produkto. Pero hindi lang basta produkto, basic commodities gat el ta bisya el taman measure ese inflation. Hindi man todo yakabasubi, chene pagani mga gulay kaya pa barato. Kaya bertuya uwi tukay ala na benggit, Yes. yakaba lang sila buta LD ilang mga gulay. Na chene man ya abaha, pero mas grande el yasubi el presyo del gasolina. So akelang pa na todo mga produkto na nisisita man-deliver, nisita transportasyon, hindi estaba kina Zamboanga, estaba pa na otro lugar, ay kedagat se apektao con el crecida del presyo del gasolina o del diesel, kerosene, na todo se takaba usa de ese, ay subitamente el presyo di ila. How about po yung ano ma'am, Chenebes,
nuay trabaho, sabi to ma'am no, na dole side, taas sila mag-job fair. Pero dol, el mag-aplikante kentan apply ala, hindi gayud ta pwede man meet. Like for example, last May 1, opening jobs, tali na more than 2,000. Pero hindi ta alcanza todo ta chene trabaho. Cosa también de este epekto, ma'am, na vida del gente? Namuto kasi un posible rason kung ese na si el dituyo kurso hindi amo el in demand aura na tormento ka to in kontratrabaho manada kat arata sa ka nursing na chene man naki opening pero makere man sila apuera sila tan apply na tormento ara man apply apuera specialmente paman alya na Middle East ese paman el number 1 higher mga tan higher gayot kuno di aton mga kababayan no na aura poko reselaw el mga kumpanya para man hire pero tiene man se syempre na pero comparando to el mga hindi tan hire pati akel taman hire siguro mas mucho akel ara wait and see anay sila kay tormento to ara man expand dito yung negosyo kabar hindi klaro si ay tiene ba ganansya unway kay negosyo katisi. So mas manada ara wait and see gayot. Pero tiene man mga negosyo na por causa de sitwasyon aligat sila no sigat LD ila negosyo mas taman boom. So ara ito kaya graduate to 4 years kurso na akal kundo ya DC dito sa saka dito yung kurso ay sabi ba to kay ansinay pa sa aura no suerte lang siya pwede to inkontra trabaho amo ya seno si el trabaho man aligned na dito yung kurso na bueno na pero sinuay hindi pakali no pa mga job opening na contigo ya si kere to espera or manchaga to saka makingko sa lang trabaho bata chene lang ambala sila no may squee si ko sa channel available sige ya sinuay gani available edi buska la vida lang may negosyo ali nakapa basta channel lang kurenta pormiento out vida comparando a year ago. Pero tamira to ma'am ko sa tambien debe as el di atong gobyerno no para hindi kita manbira-bira con este klase de problema el di aton magahente 50% taabla kay mas kay tan reflect taman este na di aton gobyerno no taabla sila 50% mas malisod gadi ila bira ko sa debe el solusyon dali el di aton gobyerno para masin bakilaya kada alibyo el bida de aton konstituente. Si quiere que el gobierno ayuda a todo gayo gente tutay, grande, pobre o pinechene una gayo ang pakit na natin todo ese mga presyo mga basic si picura na sila con este barato con este presyo ng gasolina del comida na todo kita ay ako siya tekel ko lang pwede man tamen sila pura ngayon busca mga manera para ang mga negosyo kita man-hire ulit mas fácil ma-invest na Pilipinas pwede man pero again hindi man todo gente pwede immediate si kere ka sila immediate relief asigat pikura ngayon abaha kung el presyo del si gasolina. Ara, si hindi man tatse, kita, nuay sila datong control. Kaya di apuera si produkto. No, el presyo ta dikta sa el world price. Na mas kinya lang, el presyo del comida lang. No, ayuda kat el gobyerno kunan mga pescador. Kaya bang karo kayot, el mga pescador ara ta usagat diesel. Tikura lang sila ayuda kunesos. Kunan mga sembrador, kay ara ben escaso el agua na pikura gayot ase bunamente el irigasyon. Ese ba el comida gayot kay todo gente necesita comer no. Na maskin ese lang gayot immediate relief grande cosa ese kanato. Kabar for long term ese ya no pikura el gobierno ase fácil para mga negosyante man-invest, man-expand el di ilang negosyo aquí para pwede sila man-hire
mas manada trabahante. Manada man si cosa pwede asal gobyerno ba no? Mhm. Pero habla lang contigo na kita mga gente si habla tu espera sa tukunal gobyerno abaka largo queda largo ya lang dito yung pescueso no na de esperar kita mismo necesita kayo nenya pensa kilay kita man augment el income dal di atong pamilya akala lang no kay si habla el Diyos ya dali ka naton abilidad pensamiento we can be creative so el mga Pilipino pa bueno kahit de ese no pensa aka buen manera ba para man earn ni manisita anda na illegal o nasugal para kita get rich quick ana akil klase hindi kel pang permanente hindi kel real wealth ese temporaryo lang se abla kita ya pwede tuga na cuantos cosas na loto na pero hindi se sustainable kanatun se no esta se kanatun si ay trabaja kita bonamente nunca kanatun perde el trabajo pata si apas kung el gente sabe trabaja en buenamente. Mambira yu akin no akil na ko sa toya abla debe el di aton gobyerno chene ko sa ta dale ayuda na fisher folk na di aton mga sembrador specialmente abla gani ito el water rationing di aton ara no ipagani man-declare alert alert advisor di ba kel o alert watch ya chene kita problema na agwa pero ma'am este klase de problema antes pagad este ma'am no tamira to ko sa gayud el rason porque el gobyerno di ato nuway hasta ara is a long-term solution. Do long-term agatamin sila nuway solution kanaton. Si abla-abla lang man kada anyo ya seta chine kita water shortage. So hasta ara ba porque ba hindi pa seta pwede buska solusyon. Nisita lang mga man invest na pwede gani kita gasta para na flood control o di porque hindi kita pwede gasta na impounding dam. Okay, siguro chenegat sa debe de water district contesta kat kunese no para mas eksakto kayo. Pero al tabla lang kita no na si chene mangkali sen el gobierno para gasta pone na buen lugar. Kalba sabi man kita el problema kada anyo. So el plano lang ba? Government planning na nisita ko nese implementa kayo. El agua aura tacheni kita tipun ben resyon ulan na ondel tagindal agua taka balang bira ule na mar na pwede man ka kunese ka ahunta no para tiempo aura tiempo secas pwede era se usa el mga yarikuhi ba kital agua. So igual lang kun el gente lang tamen. So numaya espera ko na problema, sabi man kita seta sucede se ahunta no basta todo gasta rikuhi el cosa pwede rikuhi. Pero isa di aton gobyerno ma'am kaya sa aran pwede hindi ta dali ka naton solusyon no como el di aton presyo del mga produkto actually maski no el crisis sa pwede kita chene besinti ta subi lang man syempre pahinay-hinay porque gaha ma'am ta chene tamen challenge el di aton government dali mas alibyo no na di aton mga gente na nisita kayo sila kasi kontesta no hindi kayo pwede man answer para kanila el dinio lang kayo prinsipyo ta insingayo ko ng mga estudyante no man asa kuningunos no kita esperanza otro gente ayuda kanatun kaya di atun se bida tiene kita responsibilidad tiene kita mag-anak di atun se responsibilidad ay buka kita para di ila si esperanza kita na otro como con el gobierno, kita frustrated. Hablan también kita, mucho gane pondo el gobierno, pero hindi le kaya dali na todo. Hindi kat le pwede kaya. Mga driver lang gane, manalata reklama, no ay daw sila receive. So, amo tamen, maski na 4-piece, ese mga cash allowances, hindi se todo ta pwede receive. Ablayo, no maya lang esperanza. Kaya si espera ka sa kita, no ay kosa ka natin pasa. El Diyos ya dali ka natin abilidad, ele tamen el abre el oportunidad. Ele lang yabla, ele na disuyo palabra, makatuk, quiere decir, sineto mang katuk, no tamen puerta contigo abre, sineto buka,
ay hindi tamen to in kontra. So, al tabla ka naton al Señor, asisi, kay el Diyos, kere-kere ka naton ayuda. Si ligar pensar, mas grande pa pwede ayuda ka naton el Señor kontra el gobyerno. Bata kita, tiene kita, fe, takre kita, kay el Diyos ta ayuda, kung aquellos, quien tamen ta ayuda, el de la mismo cuerpo. Mga tiyempo, ma'am, no? Hindi agad kita pwede kumpya, pwede pa kita sabihin natin mapagkakatiwalaan or I mean, pwede pa Hindi, natin hindi maasahan, ayun, o hindi na natin masasabi na maasahan pa talaga natin ang gobyerno. Tupawgal, ma'am, no may ta espera, kasi espera kita, baka tan kunamre kita, no, syempre ayuda kay pwede dali ka naton. Pero nakikita niyo po ba, ma'am, no, may pag-asa pa na bumuti po ang ating sitwasyon, no, kumuara ni naman krisis, ya deklara yaman si President Donald Trump kay yakabaya di ila kasate peleya tamira to chene pa ba chance Esta sina gente, hablé contigo, si hindi to trabajan, hindi to menga, hindi to estudiar buenamente, no hay tu oportunidad. Y si no hay pa tu Dios, solo lang tu tan patikalas, kahit contigo ken ayuda, na lastima lang ngayon, no? El gente no hay Señor, no hay esperanza. Kita, cambia man el sitwasyon, no? Liga man mga tipon, kalamidad, ay liga man mga krisis como ahora, ta sucede ka naton. Pero si tali kita con el Señor, que el di atong vida giyaw, no, sabele cosa el mga debe kita ase. El Diyos tamira cosa al adelante di aton. So sabele cosa el mejor. So kita debe kita estudiar de su palabra, conoce kita hondo con el Señor, como que el uno cristiano ya habla na diamon iglesia, ay mucho man problema, pero okay lang man kay tali man si Lord, ayuda man, de vera sa manggani, yawi kita enante tame, no? Manada man gastusin, pero ta pwede lang man syempre, kay el Señor hindi ta deha contigo, nunca deha contigo, kay amo sa disu promesa. So, por eso nisita kita aguanta, kung nagdisu yung mga palabra, una-una, nisita kita sabi, nisita kita uwi, kung nagdisu yung palabra. Por eso, alegre kayo kay tiene kita mga programa na radyo como del DXAS. Tadali ka natin esperanza, kay el Diyos gali, bien amable. Ele ta cuida katle kun sa mga gente, nunca deha kun sa mga gente. Prometele na el dituyo daw mga anak, nunca daw manlimos na, basta ito fiel kun el Señor. Ayan. Kaya pwede tamin yung akorda Ma'am Noel verse sa abla na Proverbs akel. Yung mga tamad na kamay ay nagdudulot ng kahirapan, ngunit ang masipag na kamay ay nagpapayaman. So, nasa atin pa rin po, no? Babalik po sa atin pala ang solusyon para hindi tayo maghirap. Huwag na tayong umasa sa ating gobyerno. Kung may darating, thank you Lord, bonus yan. Pero paano pag wala? Ano ang gagawin mo? Kasi ma'am, ko sa keda epekto de este na community. Si todo kita espera lang na gobyerno. Channel gobyerno ko sa ase para na de aton bida. Si ese ba, manada ang mga gente ta esperanza na gobyerno. Kabar ang gobyerno hindi pwede dali. El gente reklama. Lo demás tan rebelde. Rabyaw yan ang gobyerno. Rally. Rabyaw sila kay bengkorakot daw ang mga gente na gobyerno. Naara, kita kali. O, reklama ka nito, pero kunamre man tamen dito yung mag-aanak, hindi ta pwede entrar eskwela. Pwede to habla, todo se culpa del gobierno, kita kali, kusa kali kita yase. El di aton tamen, liga to pensa, para kung ken ba to tabibi? No? Tabibi lang ba to para reklama? Miral ko sal mali del otro? Kita, mind our own business ba? Di atong bida, amo kita pikura aregla. Pikura kita, sabi, kay bonito kali el plano del Señor para kanatun. Hindi di si plano masupli kita. Pero, sabi ba tu, kay etera mga krisis, den grandes eleksyon, tadali ko ng gente.
El pandemic, blessing kel. Naara si aprende era kita del pandemic to be ready at all times. No gasta ki gasta. Adi ara hindi era to tormenta. Anat kita no, emprenta mga krisis. Kaya aprende kita se del pandemic. Pero si taliga pa siyempre mga krisis. Kaya dice, no ay kita siyempre aprende no from our past mistakes. Na biray-biray di ato mga problema. Talya tamin kita, presta tamin kita sen, baunya tamin kita sa utang, akabaral pagaral datong utang, presta tamin uli. Na kuando kita aprende. So akalbansina, dola ka ba solo cuerpo kita, don may Diyos ken ta ayuda na gente? Na, ito lang cuidado. Si alegre tú de na klase, está bien, di tuyo esa decisión, pero tiene kita Dios, con quien kita puede correr. El Dios te enseña kanatun, que el haya vivi en buenamente, cosa hace con el mga, entregale kanatun mga habilidad, saber, úsase. No hay gente, makira ka gane PW, ta puede gane, busca la vida, kita pa intacto. So kanatun no, el Diyos ta ayuda ko ng mga gente, sabi namin pensa, sabi niya, nunca el Señor ta bindisi mga ploho. Kasi kayo ablaha, ploho sabi lang pidi. Por eso no kita, asi anat ko mga anak, pidi lang. Na, kilaya sila ang granda sila, amo lang sila sabi. Ta esperanza na otro. So necesita, aprende kita el valor del sen, del tiempo, di ato mga oportunidad taliga kanaton. Ano kita sino, sabi kita, man value kunese. Especialmente, el de ato relasyon con Diyos, amol con todo mas importante. At syempre, habang ine-encourage natin ng ating mga tagapakinig ang bawat isa sa atin na tayo ay dapat gumalaw, may gawin dapat. Dahil di aton mensahe tayo, ma'am, di atong gobyerno. Hindi ka register kami, taplikura kami, bibi, man survive kada dia. Ustedes tamen ali na posisyon, no? Man kanya-kanya tamen ustedes, man bit-bit ko nil maleta. Kasi dito yung apelo tambien, ma'am, na di aton gobyerno. Na diyan makakita mga listeners tamin trabaha ali na gobyerno no. Ese ustedes trabajo y entrega con ustedes el gente, siya ilihi con ustedes el gente. Este año ay tiendo kita barangay election, ojalá ay porsigiya katse. So el mga kenta plan niya ay kere daw sirbi con el mga gente, con mga vivientes. Pensa kayo kay ustedes puesto ay usa para si na gente, hindi para solo di tu cuerpo o di tu familia. Grande confianza siya dali el gente contigo. Si itu man mismanage lang el di tuyo puesto, el oportunidad para ayudar na gente, ay hindi man se tarda, ito mismo ay perde. Mira tu aura. De veras mucho mga gente left and right el di ila kaso. Nunca gayot el kurakot ay esta. Mira, mucho nga nito sen. Pero kailangan man tamin tu tabibi, ta pwede ka sila durmi de noche, el di lang makaanak, ta pwede ka ha entra eskwela en buenamente. Aquel banu, ya pwede tu saka man ama so much wealth at the expense of other people na hablé contigo. El sen hindi contigo ta si bibi. El sen un manera lang ese para hacer bueno el vida del gente. Hindi es el de aton Dios. Hindi kita bibi para na sen. El sen manera lang se tool para alivia el vida del gente. Hindi se el tagiya kanaton. Na pero por eso el mga tatrabaha na gobyerno na civil service, tali na police, na army, ase trabaho bunamente. Kay takumpial gente contigo. Diyos contigo ya poneli, ase bunamente. Kay hindi, ay kubra lang siyempre si contigo. El tiempo man, o sino el Diyos algún día. Ayan po. Yan po ang ating paalala no sa mga nasa gobyerno po natin.
Yung pera, dapat nga ay tool yan para matulungan natin ang mga kababayan natin. Matulungan din ang sarili mo. Hindi para yumaman at maging sakim ka, pero kundi sana maging generous at maging mas wais ano ang dapat gawin para sama-sama tayo umasenso sa buhay. So, sa ating naging guest ngayon, maraming salamat po kay Professor Cindy Ann Quayle, no? Maraming salamat po sa inyong naging mensahe ngayon sa amin na tumatak po sa amin na dapat bawat isa sa atin magsumikap para umasenso sa buhay. Muli, mula po sa Ateneo de Zamboanga University, Professor Cindy Ann Quayle. Ma'am, good morning. Thank you po. Thank you, Tamen. Thank you for having me. Ayan, muli po ang pinag-usapan po natin kanina ay tungkol nga sa naging survey po ng SWS na 50% sa mga Pinoy, mga Pilipino po ang nagsabi na mas nahihirapan sila ngayon. Kung meron man tayong dapat pag-isipan po, imbes na umasa tayo lagi sa ating gobyerno, itigil na po natin yan. Itigil na natin na tayo lagi umaasa sa gobyerno. Sa halip po ay simulan na nating gumawa ng solusyon. Ano ba ang pwede kong gawin para ako ay makasurvive? No, gaya po ng nagdaan pandemic, ang gandang lesson na paalala yun ng ating guest. Kung tayo sana ay natuto nung pandemic, eto pandemic din ito no? Di ba pagdating sa pera, sana may nagawa tayo. No, sana hindi tayo nahirapan. Maganda rin po yung nasabi ng ating guest kanina. Chenebes kita, ligada pa lang October, manber pa lang tamira kita puro ya sale. Na sale tamin di aton pitaka. No? Pwede tamin laman di atong pitaka. So, kailangan din po natin maging wais. So, sa halip na tayo ay umasa, imbes na umasa tayo sa ating gobyerno, itigil po natin yan at magsimula na po tayong gumawa ng solusyon para may magawa tayo sa ating sarili, sa ating pamilya, and maging blessing tayo one day, pag nangangailangan ng ating kapitbahay, ang ating kamag-anak, di ba tayo ay magiging tulong na kita instrumento del Diyos para pwede tambien kita ayuda na otro. At syempre po ipagpatuloy lang natin lagi ang umasa sa Panginoon. Oo, kasi na gente kita Chenebes hindi gayon ta pwede sosede ko sa kita kere kanila kung umaasa tayo sa gobyerno hindi nangyayari lahat napofrustrate lang tayo, pero kung ipagpapatuloy po natin na tayo ay umaasa, nakadepende sa Panginoon, makikita nyo po, ibe-bless po kayo ng Panginoon. Oras natin, 8:23 ng umaga. Bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo, our gracious and heavenly Father, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil po sa aming naging topic ngayon. Ang natutunan po namin, Panginoon, na dapat po kami, binigyan niyo po kami ng ability, ng capability, Lord, para gumawa ng bagay, magtrabaho, dapat gamitin po namin itong skills namin, Panginoon, itong talent, itong wisdom na bigay niyo po, Panginoon, para hindi po kami mahirapan sa aming buhay. Lord, maraming salamat sa pagpapaalala niyo po sa amin. Sabi nga po ng aming guest kanina, wala pong anak ng Panginoon ang manglilimos. Dahil po, kayo po ang siyang provider namin. Kayo po ang nagbibigay po, Panginoon, ng mga blessing, biyaya. At ginagamit nyo po kami mismo para po makamit po ito. Lagi po kayong nasa likod namin, Panginoon. Ginagabayan nyo kami saan pupunta, anong trabaho gagawin, anong negosyo bubuksan, at paano to magiging blessing din po sa iba. So Lord, we pray, Lord, na habang kami rin po ay nagtatry na makasurvive, nagtatry na maging maayos ang aming buhay. Tulungan nyo rin po ang aming gobyerno, Panginoon, ang mga nasa kinauukulan na magkaroon po ng konsensya. Hindi po lang konsensya sa tao, konsensya din po sa inyo na alam po nila manatili sa kanilang puso, Panginoon, na kung hindi man ngayon darating ang araw ay ibibigay nyo po ang justice po. Sana po, Panginoon, makilala po kayo ng aming mga community leaders, ng aming mga government officials.
mula po sa presidente hanggang sa pinakamababang posisyon, barangay tanod, barangay kagawad, Panginoon. Hopefully, Lord, makilala po nila kayo nang sa ganun ang kanilang serbisyo ay hindi lang po para sa tao, kundi para po sa inyo. Lord, we pray, Lord, na magkaroon po ng isang community, no? Ang Pilipinas, ang buong mundo, Panginoon, kung saan kinikilala kayo bilang Panginoon. Lord, sa krisis na ito, i-reset niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at I pray, Lord, na ang aming isip, ang aming puso, Panginoon, ay matuturing dumipende sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Once again, muli natin pinasasalamatan ng ating naging guest kanina dito sa ating segment na pag-usapan natin. Maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig natin sa radyo at Facebook. Maraming salamat din sa ating technician, Kuya Rolando Alfonso. Abangan niyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sinkauman, at magkarinigan po tayo muli bukas dito alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Sara May Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. May pito o whistle ka ba sa iyong emergency kit? Alam mo ba kung paano ito gamitin para makahingi ng tulong? Tandaan mo lang ang distress signal na ito para madali kang mahanap o masagip ng mga rescuer. Pumito ng 3 maiksing tunog gamit ang iyong pito. Pagkatapos pumito, ay maghintay kung may sasagot sa iyong distress call. Ulitin ang distress call hanggang ikaw ay sagutin o maltapuan ng mga rescuer. Ang 3 tunog ng pito ay pagsasabi na, I need help. Siguraduhin ituro ito sa iyong mga mahal sa buhay. Simpleng kaalaman para sa ating kaligtasan. Ang paalala nito ay hatid ng 1116 DXAS, your